Two Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Banihayan in Sector East. Two more peacekeepers were injured, one seriously. Naglunsad ng investigasyon ang United Nations sa pagkasawi ng 3 miyembro ng UN Interim Force in Lebanon o UNIFIL peacekeeper nitong Linggo at Lunes, March 29 at 30. Ayon kay UN Peace Operations Undersecretary Jean-Pierre Lacroix, ang pagpapahamak sa mga UN peacekeeper ay itinuturing na war crime sa international law. Kinundina ni Irish Foreign Minister Michael Martin ang insidente kasabay ng panawagan sa Israel at Iranian proxy na Hezbollah na huwag idamay ang mga peacekeeper. Isa ang Irish contingent sa mga tropa sa South Lebanon ngayon. Nangako naman si Lebanon Foreign Minister Youssef Raghi ng agarang aksyon upang matiyak na hindi na mauulit ang nangyaring pagkasawi sa 3 peacekeepers. Ipinaliwanag naman ni UNIFIL spokesperson Candice Ardiel ang araw-araw ng sitwasyon nila sa Lebanon. It's extremely volatile, extremely dangerous, and we see the situation for us as peacekeepers, also for the civilians who remain in certain areas, because there are civilians who have chosen to stay. Ang mga peacekeeper o blue helmets ay mga tropa ng militar na idinideploy ng mga bansang kasama sa UN Security Council. Ilan sa kanilang mandato ang protektahan ang karapatang pantao ng mga sibilyan, pagpapatrolya, community training, evacuation, rehabilitasyon ng mga komunidad at demining o pag-aalis ng mga natitirang pampasabog o landmines para sa ligtas na mobilization ng mga gamot, pagkain at iba pang humanitarian aid. Ayon sa UNIFIL, anumang aksyon na magsasapanganib sa mga UN personnel ay dapat iwasan. Nanawagan ang ahensya sa Israel at Hezbollah na iwasan ang blue line o lokasyon ng mga ito. Sa ilalim ng international humanitarian law, bagaman ang mga peacekeeper ay mga sundalo, itinuturing silang non-combatant at maaari lamang lumaban para sa kanilang self-defense. Ayon kay spokesperson RDL, kailangan ng mas maigting na security measures para sa kanilang proteksyon. Kung hindi matitiyak ng magkabilang panig ang kanilang seguridad, mapipilitan ng mag-withdraw ang UN mission sa Lebanon. There is no military solution here, and it's only the civilians who suffer. So we'll continue to work in support of a return to the framework of Resolution 1701, and we hope eventually peace. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.